Hello guys! For today's video, gagawa po tayo ng singkamas kimchi. So ayan po, nakikita nyo yung ating singkamas. Tatlong malalaking singkamas. So ito po ay another way to enjoy singkamas. So gagawin natin siyang kimchi para magkaroon tayo ng iba na namang way to enjoy this kind of root crop. So, sasamahan natin siya ng, ito naka-harvest tayo ng ivy gourd fruit. So, ayan na ang ating ang main ingredient is singkamas. So, bali ang ivy gourd, mag-a-add lang yan ng fruity flavor and color na rin. So, hiwain na po natin ang ating singkamas or jicama sa English, or whatever you pronounce it, however you pronounce it, hikama, jikama, basta yun. At least alam na natin yung English, di ba? So, singkamas or jikama. Okay, so ito ang ating gagawin sa kanya para hindi lang siya yung plain na kinakain natin na minsan nilalagyan natin ng asin, di ba? Minsan naman nilalagyan natin ng bagoong. So this time kimchi naman. So paminsan-minsan try din natin ng ibang dish para mas masarap, mas healthy, di ba? Mas mapapa-healthy natin siya. So gagawin natin siyang Korean side dish. Ayun may mga audience tayo nag-aabang ng alam nyo na, treat. Kasi ang singkamas, FYI, pwedeng treat sa mga dogs. So, raw singkamas, pwede. Basta yung, nipisan nyo na lang, wag makapal, baka kasi ma-choke. Saka yung small, pieces. Wag masyadong marami, just a snack only. Okay? So, ayan na-cubes na natin yung ating singkamas. Lagyan na natin ng 1.5 nung iodized salt ang ginamit ko kasi wala akong available na rock salt. Dapat yan rock salt or any kind of sea salt. So 1.5 lang naman. So sa dami kasi ng singkamas na yan, I think that's enough. Wala naman tong exact measurement Ano lang to tansya-tansya lang. So, kung sa napa-cabbage, ang ginagawa natin is sinosoak natin. Tapos, then after, i-rinse natin. Dito naman sa singkamas, iba. Pag nilagyan na natin siya ng salt, yon ganun nga, which is ganun kadami, 1.5 tablespoon, hindi na natin siya i-rinse. Yun na mismo yung kanyang lasa. Parang minamarinate natin siya sa salt. So, pagka i-ferment natin later, yun na yung mismong magfe-ferment sa kanya. So, hindi na natin siya i-rinse. Yun na yung kanyang makakasama for the rest of the fermentation. Okay? So, yan, i-make sure lang natin na well-coated ng salt ang ating singkamas para well seasoned lahat ng every pieces, di ba? So, i-set aside natin yan for 30 minutes. Pero every 10 minutes, i-mix-mix nyo siya. So naka 10 minutes na yan, para i-mix-mix nyo siya para, yun na nga, manuot sa bawat pieces ang salt na nilagay natin. So nakita nyo nagtubig na siya, 'di ba? Yung kasi ang trabaho ng salt, parang nilalabas niya lahat ng moisture nung ating minamarinade sa kanya. So ayan na. Dadami pa yan later. So every 10 minutes, pwede mo siyang galaw-galawin ng ganyan, pwede mong kamayin, pwede mong ganyan. Kung meron kang spatula na ganyan o sandok na ganyan, pwede rin. So, after nyan, iset aside uli natin yan.
Basta huwag mo kalimutan, every 10 minutes, mix-mix mo ng ganyan. Pwedeng gamitin yung kamay, pwede rin gumamit ng ganyan, ng sandok na stainless or wooden, anything. So, madali lang to, para ka lang naglalaro, parang mas pina-healthy mo pa yung singkamas. So, ayan yung ating, ang ginamit ko is cornstarch. This time, okay? Ilang, ano ba yun? Mga 2 tablespoon of cornstarch. Tapos, ang ating water is 2 cups. Tapos, nilagyan ko ng 2 tablespoon din ng asukal. So, bago natin buksan yung apoy, tunawin na muna natin yung ating mga cornstarch at sugar sa 2 cups of water. So, kailangan natin bantayan. Hindi natin to pwedeng iwan, kung hindi maninigas ang ilalim. So, baka mamuo na siya ng bonggang-bongga. Hindi na siya maging paste. Maging ano na siya, semento. Hindi, joke lang. Mas magandang alagaan mo siya sa paghahalo kasi nga, at least, ang magiging kalalabasan niya is, parang glue na runny. Kasi pag pinabayaan mo yan, magiging glue na matigas na yan. So, yun ang aim natin is glue na runny. Okay? Yan, nag-uunti-unti na siyang mag-form na glue. So, kailangan magiging translucent na siya. 'Di ba puti siya kanina? So, yan, unti-unti na siya nagiging translucent. Yan yung ating cornstarch. Pwedeng rice flour, pwedeng glutinous rice flour. Kung ano yung meron kayo. Ako kasi meron ako ng cornstarch, kaya ito ang aking gagamitin. So, ayan, almost done na tayo sa ating glue. Sa ating magiging binder sa ating kimchi. Yung last kong ginawang kimchi, ang ginamit ko doon is yung sinaing na bagong luto. So, ito naman, cornstarch. Pero yung pinakauna ko, ang ginamit ko nun ay combination ng cornstarch at rice. So, ito, experiment lang tayo. Baka sakaling makakreate tayo ng panibagong, di ba? Recipe na talaga namang mas okay. So, ayan na. Malapit-lapit na tayo. Pagtiyagaan nyo lang, simmering lang po yan. Hindi pwedeng malakas na apoy. Ang kailangan dito ay patience, okay? Sa very low heat lang. Umpisa malakas or medium high lang hanggang sa maging simmering. So, ito na, nakaka 30 minutes na yung ating singkamas na nakababad sa salt. Okay, so nasobrahan ako ng babad dyan, pero okay lang kahit umabot ng hanggang 1 oras. Kasi yung akin umabot ng 1 oras kasi nga yung mga pine-prepare kong ilalagay, mga ibang ingredients na ilalagay sa kanya medyo natagalan ako, kaya natagalan din ang pagbabad sa kanya. So, okay lang yun. At least nanonood yung lasa sa kanya. At yun ang magiging talagang makakatulong sa fermentation. Diba? So, ganun lang kasimple, para ka lang naglalaro. Okay, ang ating next step is, yan na, maghiwa na tayo ng bawang. Ilan ba yan? Parang yata yan, 1, 2, parang 5. 5 cloves of garlic. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Depende sa inyo kung gusto niyo mas marami. Kung kayo ang mag-garlic na tao, pwede nyo damihan yan. Kung hindi naman, kontian nyo. Ganun lang. Kasimple. So, yan. 5 lang ang nilagay natin. Okay na yan for me. Kasi parang ang bawang ngayon, parang tatapang ng lasa So, bali 5 lang yan kasi medyo maliit yung 2. Kaya equivalent sa 5 bawang. So, yan, 'di ba? Pitpitin niyo muna kung may mallet kayo.
para mas mabilis siyang balatan. Yun ang aking tip. Once na pinitpit nyo siya ng mallet at kutsilyo, mas mabilis na siyang balatan. Saka mas mabilis na rin siya i-mince. So, yung last video natin ng kimchi is gumamit tayo ng food processor. Ngayon, hindi na kasi konti lang naman yung ingredient. Hiwain na lang natin ng mince. So, from crushing into mincing. Di ba? I-mince na natin yung ating garlic. So, okay lang yan. Basta padaan-daanan nyo lang, pabalik-balik. Magiging pino rin yan. As in, pinong-pino. Yan, ganyan lang. Pabalik-balik lang yung kutsilyo. Diba? Diskarte lang yan kung paano natin mas mapapaliit yung pieces ng ating mga hinihiwang ingredients. Kasi mas pino siya, mas kakatas siya dun sa ating kimchi. So, mas magiging malasa, diba? Ganon. Yun ang mga secret natin na ngayon ay alam nyo na. So, mas pino, mas magiging mas malasa siya. So, sa onion, ganyan din ang gagawin natin. Pero hindi naman sobrang tad-tad pala. Parang ano lang, i-slice lang pala natin ng thin. Pero sa luya, pipinuhin natin ang luya. Kasi mas masarap ang luya kapag pinong-pino, yung nakakain mo siya nang hindi mo namamalayan. So, ang sikreto naman doon, ipinuhin mo talaga yung pagkakahiwa. Kung mince na siya, durugin mo pa ng bonggang-bongga. So, ayan na yung ating sibuyas. Balatan muna natin. After ay hiwain natin ng maninipis. Hindi mince, maninipis lang. So, pakisundan lang kung paano ko siya ginagawa para may idea rin kayo kung paano nyo gagawin. Well, it depends to you pa rin kung gusto nyo siyang ganyan or durog. Kasi iba pinagsasabay-sabay yan sa food processor. Gusto kasi nila talagang lahat durog eh. Yung mga ganyang aromatics. Sa paggawa ng kimchi, kadalasan, food processor yan lahat. So, ako naman sa ngayon, medyo okay na yan. Hiwa-hiwa lang. Depende nga yan sa diskarte, kung ano yung trip mo. Diba? So, ayan na, ganyan kaninipis. Para ka lang kumakain ng salad. Diba? Kasi masarap din sa sibuyas yung may nangunguya ka eh. So, ayan, ganyan kaninipis ang ating sibuyas. So, luya naman, siguro kuha lang tayo ng thumb size. Oo, thumb size is enough. So, para sa akin ang luya, parang ano yan eh, kasi anti-inflammatory yan eh. So, maganda na may ganyan. So, parang ano na to, ang singkamas na to, parang ginagawa natin siyang yun na nga, side dish or appetizer, di ba? Pinapahealthy natin siya ng bonggang-bongga. Kasi kung naboboringan tayo ng singkamas lang, pwede natin siyang gawing kimchi para maging exciting siyang kainin. Diba? Ganun lang yon. So, parang ito yung bagay na nakaka-addict gawin, yung paggawa ng kimchi. So, once na naumpisa nyo na to, lagi nyo na tong gagawin, lalo kung alam nyo ang ikaka-healthy nyo. Try nyo lang minsan. So, ayan yung ating luya, ginger. So, pinipino na natin siya. Sa umpisa lang muna natin, thinly slice. After, yan, mini-mince na. Excuse me po. So, kailangan ko na yatang kumain ng kimchi para matanggal yung mga natin. So, ayan. After nating slice thinly, imimince na natin. Katulad ng ginawa natin sa bawang. Balik-balikan mo lang ng kutsilyo. Ng knife mo. Yan. Balik-balikan mo lang hanggang sa maging pinong-pinong-pino na siya.
Para sa akin, kapag ka naglalagay ka ng ginger, parang nakaka-Chinese ang dating. So, parang masarap siya. As in, kahit konti lang ilagay mo. So, ito na yung ating ivy gourd na harvest natin sa ating garden. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin buto kasi nga hindi nga raw pwedeng kainin yung mga matured seed na ng ivy gourd. Kasi nga parang magkukos yan ng mga blockage. So, tanggalin na lang natin. Parang kamatis, di ba? Tinatanggal natin yung buto. Anything na mabuto, tapos yung buto niya is matured, hindi siya ideal kainin. So, tanggalin po natin para makaiwas tayo sa mga kung ano-anong bara-bara sa ating mga kung saan man siya bumabara. So, ayan. Gagawin ko para siyang gagawin ko kamatis. Lalagyan ko siyang konting tubig from, yun nga, yung ating singkamas na marination. Para hindi na madagdagan yung tubig natin kasi masyado nang matubig yung ating gagawing kimchi. So, doon na lang din tayo kukuha para hindi na siya mas maka-add pa ng water. So, ganyan lang. Parang ginagawa natin sa buto ng kamatis. Dinudurog natin siya hanggang sa lumabas yung katas niya. Pero naiiwan yung kanyang buto. So, ang pwede nyo gawin sa buto, pwede nyo itanim or pwede nyo namang ilagay na lang sa compost. Magugulat kayo, ang dami nyo ng bagong plants sa loob ng compost nyo. Ganon. Kadalasan kasi tumutubo sila sa loob ng compost. Kasi nga ang compost is masustansyang lupa, di ba? Kaya ang dami nagtutubo ang mga buto-buto doon na kung meron kayong naihalong buto, tutubo talaga ng maganda. So yung iba na-avoid nilang maglagay ng buto sa compost. Sa akin kahit ano nilalagay ko eh. Eh di kung tumubo, kung ayaw mong buhayin, eh di bunutin mo lang. Ganun lang naman kasimple yun eh. At least mag-a-add siya ng nutrient sa compost. So, ayan na. Kita nyo naman, ang ganda ng kulay, di ba? So, yan, yung stage na yan ng ivy gourd, siya, mataas ang kanyang content ng beta-carotene. Di ba? Yun yung anti-cancer. Kasi nga kulay red na siya. Di ba? Yung mga fruit na ganyan, anti-cancer talaga. Yung mga carrot, di ba? May mga beta-carotene yun. Yan, mataas ang beta-carotene ng ivy gourd. So, yan, lagyan natin yan sa compost para hindi sayang. So, yan yung ating nakuha sa ating ivy gourd. May flavor na yan. Fruity flavor. Fruity flavor pala. Excuse me uli. At saka yung color, ang ganda, di ba? So, ayan na. Naka 1 hour na yata to eh. O, almost 1 hour. So, okay lang. Masobrahan ng ng babad. Mas maganda nga yung mas nanuot yung lasa. So, na natin na kasama sa bawa, huwag niyong tanggalin. So, isama na natin lahat. Bawang, ginger, sibuyas. So, incorporate na natin lahat dyan. Pwede nyo siyang lagyan ng dahon ng sibuyas. So, ayan, nilagyan natin ng patis. 1 tablespoon. Kasi nga may salt na, di ba? So, yung natitira nating cayenne pepper, mga 2 tablespoon pa yata to. Yun na lang ilagay natin para hindi siya ganun kaanghang. So, yan na yung ating paste na ginawa na parang glue na siya, di ba? So, imimix-mix lang natin yang lahat. Bali, ang pinakapanglasa lang natin is patis, fish sauce, 1 tablespoon, saka yung nilagay natin kanina. So, ilagay na rin natin yung katas ng ivy gourd. Yan, di ba? Ang ganda ng kulay. So, magpapa-add na siya ng fruity flavor, mag-a-add pa siya ng magandang kulay. So, yan. Ganyan lang kadali ang ating singkamas kimchi na pwede nyong store sa ref nyo up to 6 months. Pero hindi yan naabot ng 6 months. Sigurado 1 month lang, ubos na yan. O kaya naman 1 week. Ganon. Kung talagang kakainin nyo siya as side dish, talaga namang ubos agad yan.
Diba? Pwede nyo rin gawing snack. Parang yan ay magsisilbing immune booster. 1 to 2 tablespoon a day. So, 1 tablespoon lunch, 1 tablespoon dinner. Yan, parang pinaka-appetizer. Siyempre, pag sumobra ka rin yan, di rin maganda. Kasi nga, more on ano yan eh. Parang condiments yan eh. So, condiments na parang may mga bacteria na nakakatulong sa gut health. So, kung meron kang mga issues sa stomach mo, yan, malaking bagay ito, ang kimchi. Kasi high in fiber yan eh, di ba? Tapos may mga ferment, ano pa yan, bacteria. Kasi nga i-ferment mo siya, lactobacillus. Yung lactobacillus bacteria na yon galing sa mga fruit, sa mga vegetable na fina-ferment. So, yan, ganyan lang kadali. Store mo lang yan sa ref and whenever you wanna eat, alam mo yun, sa lahat halos yata ng pagkain, pwede mo siya ipares. Kasi ako ginagawa ko, appetizer ko siya. Bago ako kumain, yan muna kinakain ko. Napaka-refreshing niyang kainin. Tapos parang nakaka-feel healthy. Nagiging feeling mo, yung immune mo gumaganda. Immune system. So, ayan na. Sali na natin sa ating mahiwagang garapon. Yan yung ating fermenting glass. Every time gumagawa ako ng kimchi, bali pangatlong beses ko na itong gumawa. Yan ang aking pinaglalagyan. Galing pala yan sa Japan Home. Kung gusto nyo lang bumili, meron doon. Di yan sponsored Maganda lang siyang fermenting glass. Kasi nga malaki. Tapos talagang, yun nga, glass siya. Diba? Kasi pagka mga fermentation, mas maganda sa ganyan sa glass. Oo. Mas makikita mo kung nagfe-ferment na siya kasi makikita mo yung mga bubbles. Pag nagbabubbles na siya, ibig sabihin, nag-start na yung fermentation niya. O, tingnan mo, ang ganda ng kulay, Sa kapag nalasahan mo siya, naamoy mo, talagang nakakagana. So, parang yung boring na singkamas, ginawa mong exciting. Ganun lang yon. Exciting with health. Ang tawag doon, nagpo-provide ng mga health, good bacteria. 'Di ba? Hindi mo lang siya pinasarap, pina-healthy mo pa. Yun ang ginagawa ng kimchi sa ating system. So, kung ayaw mo ng ganun kaanghang, huwag mo lagyan ng maraming sili. Pwede naman yun Pwede rin yung kimchi na walang spice. Ang tawag doon is white kimchi. So, itatry ko rin yun sometime. Pag sinipag ulit tayo mag-vlog. Okay, yan na siya. Ang dami natin nagawa. 'Di ba? Almost mapuno na yung ating garapon. So, ayusin lang natin para lahat ay masubmerge ng ating marinate. 'Di ba? Ng ating marination. So, tatakpan natin yan for 1 day at least. Kung mainit ang panahon sa inyo, 1 day lang, okay na yon. Transfer nyo na sa pwede nyo pag-transferan na container para ipasok sa ref. Oo, kasi pagka gantong container masyadong malaki, hindi kasya sa ref to Kaya pagka naka 1 day na siya sa room temperature, sinasalin ko na sa mga containers na kasya sa aming ref. O yan na. Naka 1 day na. So, i-transfer na natin yung ating, nakita ko na rin may mga bubbles na rin. So, nag-start na siya ng fermentation. So, magko-continue na lang yung fermentation niya sa ref, sa loob ng ref. So, ayan, parang nalalak yung container na yan. So, ganyan din yung ginagamit ng mga Korean, yung mga lock and lock. So, habang tumatagal sa rep nyo ang kimchi, lalo siyang sumasarap kasi parang nagbe-blend in lahat ng mga flavors ng mga nilagay mong, ang sarap ng sauce, nilagay mong mga
kung ano-ano dyan. Yung mga anti-inflammatory ingredients na nilagay mo. So, nagbe-blend in yun. The more na tumatagal, the more na na-ferment, the more na mas masarap, mas maganda sa health. 'Di ba? Para ka lang nagluluto ng side dish inside your refrigerator. So, ayan na. 'Di ba? Napaka dali lang. Oy. So, ganun lang kadali. So, ano ba to? Ay, parang naulit yung yung isang video na sinasalin ko pa lang yung yung singkamas sa garapon. So, medyo may nasamang clip na hindi pala para dyan. So, ayan na. Okay na. Total, andyan na rin. Ayan, pakita lang natin kung gaano karami ang ating nagawa. So, ayan yung pinaka-marination niya. Ilagay natin lahat yan kasi makakatulong yan sa kanyang marination. Sa kanyang fermentation pala. Ayan, ganyan karami ang ating nagawa na kimchi out of 3 pieces na malalaking singkamas. So, yan pa pala yung maliit na garapon. Yung maliit na garapon pala pinagsalinan ko. Kasi hindi na siya kasya dun sa isang yan, sa container na yan. Kaya kumuha ko na isang garapon pa para sila ay magkasya. So, yan, for storage na yan sa ref. I hope you learned something, guys. I hope na enjoy nyo itong video na to na for gut health. Gawa na din po kayo. This is so yummy and healthy. Thanks for watching. See you on the next one, guys. Bye! God bless you all. Oh, di ba? Sarap yan. Yummy, yummy. Healthy, healthy. Thanks for watching. Bye! Uy, hindi pa rin tapos. I thought it's done. Pinapakita lang yung kagandahan ng mga itsura nila. Bye!